Lumapit na si Marcus sa maglola. Kita niya ang paglalabas ng panyolito ni Sarah, na nagpupunas na ng luha sa mga sandaling iyon. Habang si Marky ay nanatili ang ngiti sa lobby nito, ngunit kababakasan ang mukha nito ng pagkalungkot. Are you sure anak na hindi dapat malaman ni Trisha ang kalagayan mo? Nanay mo iyon, kaya mas may karapatan siyang malaman ang pinagdadaanan mo ngayon, sabi ni Sarah, matapos na malaman nito kay Marky, na walang nalalaman si Trisha. Wow! Pakiusap, huwag na huwag niyong sasabihin sa kanya. Ayoko na pati siya ay mag-alala sa akin, kilala niyo naman iyon, sabi nito. Dahil isang beses na maaksidente sa pagmamaneho si Marky, ay labis-labis ang pag-aalala ni Trisha. Halos hindi ito makakain, at makatulog ng maayos, sa isang buwan na nakonfine siya, noong nag-aaral pa lang siya sa kolehiyo sa States. Dahil doon, ay nagkasakit pa ito at na-admit sa ospital. Sige kung iyan ang kahilingan mo, nagpapatalong saad ni Sarah, na tuluyan na upo sa sofa na naroon. Salamat po Wawa, galit na saad ni Marky. Pero Marky, hindi naman sa lahat ng oras, ay may tatago natin ito sa mami mo, paalala naman ni Marcus, na lumapit sa anak at hinaplos ang likuran nito. Natahimik naman si Marky. Muli ay nanatiling pinagmamasdan lang ni Marcus ang anak, sa totoo lang ay naawa siya rito. Napakabata pa nito, at marami pa itong mga pangarap sa buhay, para mapagdaanan nito iyon. Aksidente lang kasi, ang pagkakadiscover ni Marky sa sakit nito, kinailangan nitong mag-undergo, sa isang medical test para sa papasukan nitong trabaho sa Maynila. Sa naging resulta sa mga test nito, ay isang rare condition ang nakuha nito. Mesothelioma, ay isang malignant tumor, na nakuha nito sa pagkalanghap ng asbestos fibers, and forms in the lining of the lungs, abdomen or heart. Kaya pala isang beses, ay nahihirapan itong makahinga ng maayos, at laging naninikip ang dibdib, ng anak niyang si Marky. Yeah I know dad. Pero ayoko siyang nasasaktan, tanggap ko rin naman, nakakaunting oras na lang meron ako. 6 months onwards. I don't care. All I want is, gusto kong maalala niya ang malakas, at walang bahid ng sakit na ako. Pilit na pinatatag ni Marky ang boses. Hindi mapigilan ni Marcus na yakapin ang anak, kung papipilin lang siya, ay hihilingin niya sa may kapal, na sa kanya na lang ibigay ang sakit ng anak. Lalabas muna ako, at tatawagan ko ang tita Trixie, at lolo mo Apo, pagtawag naman ng pansin ni Sarah sa dalawa. Sige po Wawa. Excited na rin akong makita, at makasama sila, pahabol pa ni Marky. Nang lumabas ang matandang babae, ay tinulungan ng mahiga ni Marcus ito. Kung gusto mong matulog sige lang anak, pahinga ka muna, sabi ni Marcus, na tinulungan mahiga ito. Sige po, medyo napagod po ako. Saka ito pumikit. Pinagmasdan lang ni Marcus ang anak, awang-awa siya rito. Hindi naman ito ganoon kapayat, nang huli silang magkita, may 2 buwan na rin ang nakararaan. Ayon sa doktor ni Marcus, ay wala nang lunas ang cancer na tumama sa anak niya, tanging sa treatment na lang din silang aasa, para kahit paano, ay mapahaba pa ang buhay ng nag-iisa niyang anak. Bakit? Bakit nangyayari ito sa anak ko? Alam kong marami akong atraso, pero ang anak ko ang siyang magbabayad, sana naman huwag na lang siya. Ako na lang. Pakikipag-usap ni Marcus sa amang lumikha. Hindi na pinigilan ni Marcus, na umiyak sa tabi ni Marky. Kanina pa niya pinipigilan ang sarili, at parang sisabog na ang dibdib niya sa bigat niyon. Dad, tawag ni Marky sa pangalan niya, kaya nabaling ang pansin ni Marcus rito. Nagising ba kita? Tanong niya, na mabilis pinunasan ang mga butil ng luha sa pisngi niya. Matipid na nangiti si Marky, saka ito umiling. Umiyak ka ba daddy? Tanong ni Marky, hindi napuwing lang ang dad, pagkakaila niya. Pwede ba yon? Huwag na po kayong magsinungaling, kanina ko pa kayo nakikitang umiiyak. Hindi naman ako natulog. Kasi naman anak, sa kalagayan mo ngayon, ay sobra akong nasasaktan para sayo. Heto ako, walang magawa habang nariyan ka dumaranas ng sakit, hinihiling ko nga na sana ako na lang dapat ang biniyan niya ng sakit, at hindi ikaw anak. Hagulhol ni Marcus, Dad, saka paano na ang mommy mo, kung dumating ang araw na? Shit, parang hindi ko kaya, patuloy sa pagluha si Marcus.
Hinawakan niya ang kamay ng anak, at hinalik-halikan iyon. Dad, huwag po kayong mag-alala, magiging okay si Mommy, dahil nariyan ka, kayo ni na Lola. Basta ay pangako mo lang, na hindi mo siya iiwan Daddy. Kapag nawala na ako, nahihirapan nitong sabi. Dahil sa narinig, ay lalong humagulo si Marcus. Mabilis niyang niyakap ang anak, hindi niya alam, kung hanggang kailan pa si Marky. Pero gagawin niya ang lahat, para maging maayos, at may mababaon itong masayang alaala sa kanilang lahat, bago ito tuluyan mamaalam sa kanila. Pinapangako ko anak, tutuparin ko ang hiling mo. Mananatili ako sa tabi ng mommy mo, hanggang sa tumanda kami, mamahalin ko siya, katulad ng pagmamahal ko sa'yo, pangako ni Marcus, na lalo pang hinigpitin ang pagkakayakap kay Marky, na alam niyang umiyak na rin. Salamat Dad, salamat po, usual nito. Nag-aayos na sa desk niya si Trisha, nang makarinig siya ng sunod-sunod na katok mula sa pinto niya. Bukas yan, sabi niya. Tuluyan naman nagbukas iyon, at pumasok si Mond, na hindi may pinta ang pagmumukha. Ano na naman bang problema? Tanong ni Trisha. Ma'am, may nagwawala pong guest, sumbong ng assistant niya. Ha? Bakit raw? Tak ang tanong niya. Tuluyan na siyang lumabas ng office niya, para puntahan iyon. Kasi raw po, dugyot daw ang room niya, sabi pa niya pangit ang service ng resort natin, sa mga newcomers na katulad niya. Sinabi niya iyon, gulat ni Trisha na sabi, at tuluyan ng pinindot ni Mond ang button sa elevator. Napataas ang kilay ni Trisha, dahil sa floor ng mga VIP sila pupunta. Parang nakikita na niya, kung sino ang nagsisimula ng gulo sa teritoryo niya. Lalo siyang sumimangot, dahil pagbukas pa lamang ng pinto ng elevator, ay marinig na niya ang marteng tinig na iyon, nag-iisa lang naman, ang kakilala niyang meron ganoon na katinis na tono ng boses. Tuluyan na wala ang ngiti sa lobby niya, at napalitan iyon ng inis. Ano bang problema mo Miss Pineda? Pagtatanong ni Trisha, na tuluyan natigil sa paglalakad sa hallway. Si Mond ay gumilid na rin muna. You came, nagtatanong ka at ano ang problema ko? Heto lang naman. Saka ito mabilis na pumasok sa unit, at agad din lumabas na may dala ng pizza box. Kita ni Trisha ang paglabas, ng ibang guest nila sa mga roon ng mga ito. Walang ano-ano, ay mabilis na pinagdadampot ni Maxine ang mga laman na nai-slice na pizza, at ibinato sa kanya, matapos itong lumabas. Dahil sa hindi inaasahan ni Trisha ang ginawa ni Maxine, ay hindi na siya nakaiwas. Stop that Ms. Pineda. Saway niya sa babae, ngunit hindi maawat ito sa pagwawala. Hanggang sa kinailangan na rin na umawat si Mond. Problema mo ba? Gosh. Look what mess you've done. Inis na sabi ni Trisha. Kung hindi lang nila ito guest sa resort niya, ay papatulan niya talaga ito. Bakit hindi ba sinabi ng bakla mong alalay, na ang service niyo ang problema ko, layang in order kong pizza, ang tigas halos hindi ko manguya. Tapos heto pa pala, muli na naman itong pumasok, at bit-bit na nito pagkakalabas sa isang kamay ang isang styro cup na may laman soda. Maxine, tili ni Trisha, dahil basta na lang isinaboy nito sa mukha niya, ang buong laman ng soft drink. Good. Ngayon alam mo na, kung ano ang problema ko, o baka hindi pa rin kasi magpahanggang ngayon, ay bulag-bulagan ka pa rin sa pagkukulang mo sa resort nyo. Sa bagay, parang sa nangyari rin sa married life nyo ni Marcus, patotsyada nito na nagtatawa. Tuldok, pwede ba diretsahin mo na lang ako, at hindi iyon madami ka pang sinasabi. Ang point ko lang, ay huwag mo na kasing ipinipilit ang isang bagay, na sa una pa lang ay hindi na para sayo. Dahil katulad ng soda, na ibinuhos ko sayo, ay tiyak na lalamig din, at tuluyang mawawalan ng lasa. Matapos na masabi ni Maxine iyon ay tuluyan na itong tinalikuran siya. Nanginginig ang buo ng katawan ni Trisha sa galit, na nararamdaman niya, at dala na rin ng hiya, may ilan kasi sa mga guest nila ang nakasaksi roon. Magkagayunman, ay taas noo pa rin siyang naglakad palayo. Sige namon, ako nang bahala sa sarili ko, mag-utos ka na lang din ng maglilinis, sa kalat na ginawa niya. Just make an eye for that bitch. Baka kung ano na naman maisipan niyang panggugulo, at baka hindi ako makapagpigil. Ako na mismo ang magpapaalis sa babaeng iyon dito sa resort, utos ni Trisha rito. Dumiretso na siya sa unit niya,
at agad nag-shower. Habang naliligo, ay naalala ni Trisha si Marcus. Nasaan ka na ba? Sana naman ay puntahan mo na ako rito. Baka hindi ako makapagpigil, ay patulan ko na rin ang best friend mong buweset. Gigil niyang sigaw, habang patuloy lamang sa pagdaus-dos, ang malamig na tubig sa buong katawan niya. Nagbabakasali siyang tuluyan mawala ang init ng ulo niya, sa problemang dala ni Maxine. Tulog na si Marky, nang muling pumasok sa silid si Sarah. Mukhang kagagaling sa mabigat na pagluha ito, dahil sa namamagang mata. Ayos lang ba kayo tita? Tanong ni Marcus rito. Oo ay ho okay lang, siya nga pala, ako munang magbabantay kay Marky, para makauwi ka naman, saad ng matandang babae. Sige po, tugon ni Marcus. Tumayo na ito at naglakad palapit kay Marky, bagamat payapa itong nakapikit, ay baka sa kabuuan ng mukha ng anak niya, ang pinagdadaanan nitong sakit. Isang masuyong halik sa noo ni Marky, ang ginawa ni Marcus. I'll be back early, bulong niya rito, tuluyan na siyang naglakad palabas, at dumiretso sa sariling kotse. Hindi agad siya nagmaneho, dahil pinapakalma rin niya ang sarili. Nang mahimasmasan si Marcus, ay tuluyan na siyang nagbiyahe pa uwi, para makausap niya ang ama, sa bagay na may kinalaman sa anak niyang si Marky. Kalahating oras din siyang bumiyahe, bago siya nakarating sa mansyon. Nang i-park niya ang kotse, ay napansin na ni Marcus, ang puting kotse na nakapark sa harapan ng mansyon, agad niyang nakilala iyon. Sa mami niya ito, bago siya tuluyan pumasok, ay huminga muna ng malalim si Marcus. Nadatnan nga niya ang masayang pag-uusap ng mga magulang. Hello iho, kumusta? Ang sabi ng daddy mo ay pinuntahan mo raw si Marky, salubong sa kanya ng Mommy Trinidad niya. Hindi na si Marcus nakasagot, dahil tuluyan na siyang napaluhod, at nag-iiyak sa harapan ng mga ito. Gulat naman ang dalawa sa inasal ni Marcus, nag-umpisa na rin silang kainin ng kaba. Anong nangyari? Tanong ni Don Arturo sa binata. Nilapitan naman ng Donya si Marcus, at niyakap. Magsalita ka Marcus, anong problema? Si Donya Trinidad, na hinagod-hagod ang likuran ng anak, na tuluyan niyang pinaupo sa sofa. Dad, Maria ang apo niyo, si Marky, may cancer, bigkas ni Marcus, sa basag na boses. Muli itong nag-iiyak sa harap ng magulang, totoo ba yan anak? Nahihirapan na sabi ng Donya. Nang tumango si Marcus, at nag-umpisa ng mag-iiyak si Trinidad, baka nagkakamali ka lang, tell me the truth Marcus, na hindi iyan totoo, naghihinakit na anas ni Don Arturo. Kung sana oo, na walang sakit ang anak ko, pero dad, Marky had a mesothelioma rare cancer, na wala ng lunas. Pwede siyang mag-treatment, para mapahaba pa ang buhay niya. Hirap na sabi ni Marcus sa dalawa. Tuluyan nag-iiyak ang mga ito, para silang pinagsakluban ng langit at lupa, sa balitang natanggap nila sa araw na iyon. Anak, natitiyak kong may awa ang may kapal, kung bakit nangyayari ito sa pamilya natin. Magdasal lang tayo sa kanya, manalangin tayo, na mabigyan ng himala na gagaling si Marky, na sabi nito. Tumango lang si Marcus, at sinunod nga niya ang sabi ng ina. Matagal-tagal na rin, nang huli siyang magdasal, at humingi ng kapatawaran sa Diyos. Panginoon, hindi ako karapat-dapat, na humiling ng anuman sa inyo. Pero nakikiusap po ako this time, sana mapagbigyan mo ako, pakiusap. Pagalingin mo ang anak namin ni Trisha. Sana ako na lang ang magdusa, at sumalo sa lahat ng sakit niya. Nagmamakaawa ako sa iyo, Panginoon, na kahit ngayon lang, ibigay mo na ang kahilingan na ito sa akin. Hindi ko na alam, kung mawawala pa ang nag-iisang dahilan, para magkabalikan kami ni Trisha, kaya please pakinggan mo ako. Dasal ni Marcus. Puno naman ng pagkahabag ang makikita, kina Trinidad at Arturo, awang-awa ang mga ito sa pinagdadaanan ng kanilang anak. Halos sabunutin na ni Trisha ang buhok, sa labis na frustration na nadarama niya, ng mga sandaling iyon. I hate that girl. Tili niya. Mabuti na lang, at soundproof ang pader niyon, at kahit magsisigaw siya ay walang makaririnig sa kanya. Paano siyang hindi maiinis, kalat na sa mga social media sites, ng isang kuha ng video nila, kung saan pinagbabato siya ni Maxine ng pizza, at binuhusan pa siya nito ng soft drink sa ulo. Ang masakit,
ay tuluyan na damay ang resort niya sa ginawa nito. Kinakailangan tuloy na dumaan sa isang proseso ang business niya. Walang hiya ka. Nang dahil sa'yo, ay nanganganib na mawala ang pinaghirapan ko. Nagngingit-ngit ni Trisha na usual. Tuluyan na siyang napaiyak, ganoon talaga si Trisha. Sobrang babaw ang luha niya, pagdating sa mga bagay na mahalaga sa kanya. Muli, isang katok ang nadinig niya, na nanggaling sa nakasaradong pinto niya. "Come in," sabi niya. Napatayo siya, at bigla ang pagpunas ni Trisha sa mga butil ng luha, na dumaloy sa pisngi niya, nang makita niyang si Trixie iyon, at ang asawa nitong si Peter. "Umiyak ka ba?" Kababakasan ng pag-aalala ang tinig ni Trixie. Mabilis itong nakalapit sa kanya. "Hindi napuwing lang ako, bakit kayo narito, bigla-bigla ay umuwi kayo?" "Ah, kasi, wala lang, sina mommy at daddy kasama rin namin. Kaso nauna na silang nagpunta kay Marky," balita ni Trixie. "Alam nila kung nasaan si Marky, hindi ko pa kasi nakakausap ang anak ko. Ilang araw na," sabi ni Trisha. Nagtinginan naman sina Trixie at Peter, tila nag-uusap sa tinginan lamang. "Ah, oo, pero huwag mo munang isipan iyon, ang mabuti pa, ay ipasyal mo muna kami rito sa resort. Mukhang maraming nagbago na rito," pag-iba ng paksa ni Trixie, na agad ikanawit ang braso sa kamay ng kakambal. "Okay, pero hintayin nyo na lang ako sa ibaba." Pumayag naman si Trixie at Peter. Tuluyan silang lumabas sa office ni Trisha. Talaga bang ililihim natin kay Trisha ang tungkol sa kalagyan ng anak niya? Tanong ni Peter. Agad naman hinawakan ni Trixie ang braso ng mister, na tila nagpapaunawa. "Oo, kailangan, dahil iyon ang hiling ni Marky. Kilala mo naman si Trisha, tiyak kong masasaktan siya ng sobra, kapag nalaman niya ito," sabi ni Trixie. "Pero di ba, mas masakit kay Trisha, kapag siya ang huling nakaalam nito. Siya ang ina, kaya dapat alam niya," dagdag pa ni Peter. "Respetuhin na lang natin ang kagustuhan ng pamangkin ko, Peter. Sa ngayon, ay iparamdaman natin kay Trisha, na kahit anong mangyar, ay maasahan niya tayo," wika ni Trixie. Tuluyan silang tumigil sa pag-uusap, ng tungkol kay Marky, nang tuluyan lumabas sa office nito si Trisha. "Tara, kain muna tayo," aya ni Trisha. Sabay-sabay na silang naglakad na tatlo, hindi nila alintana ang pagmamasid ng pares na mata sa likuran nila. Agad na dumiretso ang sasakyan ni Marcus, paloob sa resort. Agad na tumuwid mula sa pagkakatayo si Carol pagkakita sa kanya. Lumabas na rin naman agad si Marcus sa kotse, naglakad na siya palapit rito. "Hi kuya, narito ka ba para iuwi na ang lalaking to?" Tukoy ni Carol kay Timothy, na nasa may di kalayuan, habang nakikaipaghabulan ito kay Jax, na nagtitili. Umiling lamang si Marcus dahil sa kapalyahan ng kapatid. "Si Trisha, nakita ko na kasama niya ang kakambal niya, saka kuya may sasabihin ako," habol niya. "Ano iyon? Alam mo rin bang narito si Ate Max?" Tukoy ng kapatid sa best friend ng binata. "Hindi ko alam, sige na, at kailangan kong makausap si Trisha," sabi ni Marcus sa kapatid. "Wait, natitiyak ko, na hindi mo rin alam ka. Alam mo ba ang ginawang eskandalo ni Max rito sa resort?" habol pa ni Carol. "Ano bang sinasabi mo?" Naguguluhan na belang niya sa kapatid. "See this," sabay pikita ni Carol, sa sariling phone, at may ipinanood na video mula sa internet. Unti-unting nangunot ang noo ni Marcus. Hindi rin niya mapagilan, mapatimbagang sa lumipas na sandali. "Hey, kuya, saan ka pupunta?" pagtawag ni Carol. Ngunit tuloy-tuloy sa mabilis na paglalakad si Marcus. Dir-diretso lamang si Marcus, hanggang sa may elevator. Pinindot niya ang pinakamataas na numero ng floor. Saktong pagkalabas niya, ay nahadyap na ng mata niya ang likuran ni Maxine, na kalalabas ng pinto ng room nito. "Max!" Pidgel ang galit na bigkas niya. Agad naman lumingon si Maxine, lumerawan sa maganda nitong mukha ang katuwaan pagkakita sa binata. "Salamat naman, at pinuntahan mo na ako rito. Akala ko matitiis mo ako ng matagal, saad pa nito." Ngunit tuluyan naglaho ang malawak ng ngiti ni Maxine, nang mabisten niya ang seryusong mukha ni Marcus. Kinabahan siya ng kaunti, pero ipinagsawalang bahala niya ito. Bagamat alam niyang masamang magalit ito, ay iniisip na lang niyang hindi siya nito masasaktan.
Ikaw, bakit mo ginawa kay Trisha iyon? Hindi ba kinausap na kita, mariin na anas ni Marcus? Maghigpit pa nitong hinawakan ang braso ng babae. Ano ba Marcus? Nasasaktan ako, nakangiwing ani ni Maxine. Talagang masasaktan ka, kapag hindi ka pa tumigil, sa ginagawa mo kay Trisha. Bulyon ni Marcus. Marahas niyang itinulak ito sa pader. Hindi naman makagalaw, at halata sa mukha ni Maxine ang hindi inasahan na ginawa ni Marcus. Sinasabi ko sa'yo Max, hindi ko mapapalagpas ang ginawa mo. Alam mo kung gaano ako kasamang magalit, gigil na sabi ni Marcus, na hindi inaalis ang matatalim na tingin kay Maxine. At kilala mo rin ako, anong akala mo sa akin, natatakot ako. Saktan mo ako, at si Trisha ang sasalo, sa lahat ng galit ko. Nababaliw na sigaw ni Maxine. Mariin naman napakuyom ng kamao si Marcus, nakikiusap ako Max, huwag ka nang dumagdag pa. Sa mga iniisip ko, inihilamos ni Marcus ang dalawang palad sa mukha, sa labis na frustration na nadarama. Tuluyan naman naglakad ang babae, at maso yung idinampi sa pisngi ng binata ang palad niya, idinikit niya ang lobby sa punong tenga ni Marcus. Susundin kita, in one condition, hiwalayan mo ang babaeng iyon, dahil sa... Ngunit hindi na. Natapos ni Maxine ang sasabihin, nang may isang tinig ang umagaw sa kanilang atensyon. Wala ka na ba talagang hiya sa kambal ko Marcus, at talagang nagdala ka pa ng babae rito sa resort? Nakataas ang kilay na tanong ni Trixie. Hindi naman nakaimik si Trisha, at matalim na tinitigan si Marcus, at Maxine. Hindi nagustuhan ni Trisha ang pagkakalapit ng dalawa. Tuluyan naman inilayo ni Marcus ang sarili kay Maxine. Hindi yan totoo, wala kaming relasyon ni Max, mabilis niyang explain. Wow! Pinagluluko mo ba talaga kami? Kitang-kita naman, kung hindi pa kami nakarating dito, ay baka naghahalikan na kayo. Mataas ang tinig na saad ni Trixie. Tama na Trixie, pakiusap ni Trisha. Bakit mo ako pinapatigil, dapat sa dalawang ito pinapahiya. Di ba ang sabi mo kayo na ulit nitong lalaking ito, bakit may ibang babaeng kasama iyan? Best friend lang sila, depensa ni Trisha. Best friend. May matalik bang magkaibigan na ganyan? Huwag ka rin magbulag-bulagan Trisha. Kita mong niloloko ka ng lantaran yan. Tama siya Trisha, hindi lang ako best friend ni Marcus. Dahil ako lang naman, ang babaeng ipinagpalit niya sa'yo. Sorry to say this, pero magkakaanak na kami ni Marcus. Buntis ako, narinig mo ba iyon Trisha? Revelasyon ni Maxine. Anong sinasabi mo? Gulat na tanong ni Marcus, na hindi naniniwala sa mga pinagsasabi nito. Mabilis naman ikan-awit ni Maxine ang braso, sa nakaladlad na kamay ni Marcus. Gusto mo bang ulitin ko, I'm pregnant Marcus. Huwag mong ididini ang batang ito, dahil sa'yo ito. Nakangising sambit ni Maxine. Dahil doon, ay tuluyan nag-walkout si Trisha, na mabilis na sinundan naman ni Trixie at Peter. Trisha, let me explain. Sigaw ni Marcus. Akman niyang susundan ang nobya, nang mahigpit na hinawakan siya ni Maxine. Dito ka lang, maatim mo ba kaming iwan, nang magiging baby mo ha Marcus, gayong alam ko rin. Na may sakit si Marky, na pwede niyang ikamate, bigkas ni Maxine. Kaya muling mapunta sa babae, ang pansin ni Marcus. Saan mo yan narinig? Sa kakambal ni Trisha, kaya please, stay by my side. Hindi ako nagbibiro, na magkakaanak na tayo. Ilang weeks na akong delayed, at nag-pregnancy test na rin ako, and the result is positive. Magiging ama ka na uli sa ikalawang pagkakataon, masayang dagdag pa ni Maxine. Gusto ko man matuwa sa ibinalita mo Max, pero sa sitwasyon ngayon ni Marky, parang hindi. Kaya, please understand me, kailangan namin mag-usap ni Trisha. Kausapin na lang kita uli, pakiusap ni Marcus. Hindi naman likas na masama si Maxine, kaya tuluyan na siyang pumayag. Lalo ngayon, malaki na ang tie-in nila ng lalaking tunay niyang mahal. Mabilis na sinundan ni na Peter at Trixie, si Trisha na mabilis na naupo, at yumukjok sa lamesa nito. Habang si Peter, ay piniling umupo sa sofa. My gosh, Trisha, hindi naman maaari, na ginaganoon ka na lang ng lalaking iyon. Kung ako sa'yo, hiwalayan mo na. Nang gigil na bigkas ni Trixie, napalakad-akad lang sa harapan niya. Pwede ba Trixie,
ay pabayaan mo na lang ang kakambal mo sa pagdedesisyon, that's her life, tugon naman ni Peter. Pabayaan. Nakita mo naman, ang naging bunga ng hinayaan ko siyang mag-decide na makipagbalikan sa ex-husband niya. Alam mo, ito lang masasabi ko, wala talagang tama, magmula nang makilala ng kakambal ko ang lalaking iyon. Ngit-ngit na sabi ni Trixie. Tama na please Trixie, nakikiusap ako. Huwag naman na pati kayo, ng asawa mo ay mag-away, dahil sa mga maling desisyon ko sa buhay. Pakiusap ni Trisha, na nagpupunas ng luha. Parehas naman natahimik ang dalawa. Hanggang sa, nakarinig sila ng pagkatok mula sa pinto, pasok, pagbibigay permiso ni Trisha. Inaakala niyang si Mon iyon, ngunit mali siya, dahil si Marcus pala ang nasa labas. Agad-agad ang ginawang paglapit ni Trixie sa lalaki. Umalis ka, ba't ka nandito? Para bilugin ang ulo ng kapatid ko ha? Pues hindi ako makakapayag. Ilang beses na kitang pinapabayaan, na masaktan si Trisha. Not this time. Maawa ka naman sa kanya. Maawa ka kay Marky, kapag nalaman niya ito. Paninigaw ni Trixie kay Marcus, na pinagsusuntok na ng malakas ang dibdib ng lalaki, hindi pa ito nakontento, at sinampal pa niya ito. Kaya mabilis na umawat si Peter. Iwan na muna niyo kami, pakiusap ni Trisha. Napahinga naman ng malalim si Trixie. Sige papayag ako. Pero ito tandaan mo Marcus, hindi pa ako tapos sayo. Kulang pa iyan. Banta ni Trixie, at saka ito lambas ng office na nagpupuyos pa rin sa galit. Nang tuluyan makalabas ang mga ito, ay pagkakataon na rin ni Marcus magsalita. Pakinggan mo muna ako Trisha, please. Tumango naman si Trisha, at hinayaan na mag-explain si Marcus. Kahit ang totoo, ay masamang-masama pa ang loob niya, at hindi niya alam, kung maniniwala pa siya sa mga sasabihin nito. Alam kong sobrang masakit sa iyo ito Trisha, umpisa ni Marcus. Mabuti alam mo ba, nang dahil dito, ay para mo na rin ipinamukha sa akin ang mga pagkukulang ko, gumagaragal ang tinig na wika ni Trisha. I'm sorry Trisha. Ang totoo, hindi ko naman sinasadya. Noong mga panahon, na may nangyayari sa amin ni Maxine, ay noong mga panahon, na lagi akong nangungulila ako sa'yo. Patawarin mo sana ako kung naging marupok ako, hindi dahil sa magkakaanak ako kay Max, ay hihiwalayan kita. Hindi iyan totoo, ikaw, at kayo nang pa rin ng anak natin ang pipiliin ko. Nagsusumamo ang tinig ni Marcus. Nakatingin lang naman si Trisha, habang patuloy sa paglalandas ang masaganang luha sa mata. Isang mapait na ngiti, ang sumilay sa lobby ni Trisha, saka tumanggaw tango. Of course Marcus, mahal kita, kaya kong tiisin, lahat ng sakit para sa'yo, at para sa anak natin. So please, huwag ka na ulit maglilihim sa akin, nasabi ni Trisha. Yes hindi na, salamat Trisha, at hindi mo ako iiwan ulit, masayang bigkas ni Marcus, na hinalikan pa sa noo ang babae. Thank you rin sa pagmamahal Marcus, sana hindi ka magbago, bulong ni Trisha, na tuluyan niyang akaprito. Trisha, mayroon pala akong sasabihin, wika ni Marcus. Ano iyon? Muli ay kinabahan na naman si Trisha, tungkol ito sa anak natin, kay Marky. Bakit anong tungkol sa kanya? Hindi muna nagsalita si Marcus, at iniisip ang susunod na sasabihin dito, may cancer si Marky, Trisha. With that words she hear, ay parang nagkapira-piraso ang puso ni Trisha. At dito na po nagtatapos, ang 11 kabanata ng ating kwento. At sanay muli niyo po akong samahan, sa mga susunod pa G kabanata.